I know. do when it comes to you. Hello guys, magandang araw po sa lahat. Nandito po nagbabalik si Peter Shreds, ang inyong lingkod. By the way, today meron po tayong special guest. Isa sa pinakamahusay at pinaka-humble na guitarist na nakilala ko from Butuan City. Walang iba kundi si Sir Jojo Garbilao. He's a composer, music teacher, Joyo and Leaky guitars endorser sa China. Let's start our year 2025 to be inspired by his story about his musical journey. And please welcome wonderful musician from Butuan City, Philippines, Mr. Jojo Garbilao. Enjoy! 2015, may banda doon na naghahanap ng gitarista, tapos Bisaya na band, yung The Blackstar. Doon napili nila ako, so salpak ako doon. Kasama ko yung dalawang singers, 2015. Pero yung goal ko talaga, nung pumunta ako doon, yung goal ko talaga is pasukin ko talaga yung music scene nila. Yun talaga. Sabi ko, isang contract lang ako sa mga almost 3 months pala. Tapos punta kami Malaysia. Kasi andun yung yung agency namin. Pero sobrang blessing yung sa Dalian, kasi dun talaga ako na-discover ba sa China. Kasi eto grabe to. Nung pumunta ako doon, kasi goal ko talaga, di ba? After ng contract ko, pupunta ako ng papasukin ko yung music scene nila. So ang ginagawa ko after work, discover, practice, ensayo, gawa ng mga pyesa, gawa ng mga originals. That time meron na kayo talagang na? Oo, meron na akong, kasi nagko-compose na ako dito pa lang eh. Nung pumunta ako, so yun yung every night talaga after work, yung mga kasama ko nagigimik sila eh, di ba? Ganun talaga yun. Tapos na trabaho, so punta sa mga ibang Kain, friends, di ba? Tapos yung mga ibang banda, abot-abot pa din sa get together, di ba? Ako, ang ginagawa ko, punta ka agad sa room, kasi sa hotel kami eh. Free, ano bang gawin mo, di ba? Free internet, aircon, kuryente, lahat. Luto na rin ng pagkain. Oo, luto na pagkain. So, na lang ako talagang tinake advantage ko yung I have to improve. Kasi dun nga sa amin sa Butuan, hirap mag-improve kasi kailangan mo pang lumabas, magtrabaho, para mag-ano ka. Dun wala Masahe ka pa. Masahe ka pa, di ba? Dun okay na. So yun yung ginagawa ko. Minsan, yung mga kasama ko kasi, every after tugtog namin, kasi bago kami doon sa city na Dalian, pumupunta sila sa ibang bars para mag-jam. Okay. To let the people know na, dito kami, doon kami sa Kabilang club. If you like our music, you can, Punta kayo doon. di ba? Sila. Rock band kasi yun eh. Rockers yung mga kasama namin. Napunta sila ng jazz bar. Okay. Napunta sila ng jazz bar. Kasi sobrang eager yung kasama namin mag-jam eh. Yung pinaka-jazz nilang tugtog, yung Georgie Porgy. Okay. Sabi ng mga Chinese na jazzers, hindi man ito mga jazzers. Hindi naman tunog. Magaling sila tunog-tug, pero hindi naman sila Iba yung tunog. hindi naman sila tunog jazz. So parang medyo may na-offend yung kasama namin. Sabi niya, next week, balik tayo, sama natin si Jojo. Kasi alam nila, tumutugtog na ako ng mga fusion, dito sa Pilipinas. So yun, nung napunta sila doon sa jazz bar, parang sila ba na, hindi naman yung marunong mag-jazz. Ba't pumunta yan dito? Meron yung mga Chinese. Gagaling ng mga Chinese mag-jazz. Tapos very educated sila. Ay, grabe. Medyo mahina sila sa artistry ng music, sa feel. Pero
pero sobrang talino sa music. Aral. Mabilis bumasa, lahat nandyan na. Basa, tapos Skills. theory, lahat. Lalo na yung mga pianista, sa saxophonista nila. Understand, they really understand kung ano yung ginagawa nila, alam nila. So yun na. So pagka next week, ayaw ko pang sumama kasi busy ako dun sa mga ginagawa ko pero napasama talaga ako dun. Yun yung blessing kasi hindi ko alam. Okay, so pumunta na kami. Yung jazz band, walang gitarista. Okay. Pero may naka-set up na gitara doon. Okay. Kasi pinundutan na ng yung bahista, pinundutan na pupunta kami kasama namin si Jojo. Sinabihan na. Set up ng gitara. Kasi ayaw ko magdala ng gitara kasi nakakahiya parang, di ba? Punta ko doon, naka-ano lang ako naka-hoodie, tapos naka-jogging pants. Kasi ayaw ko kasi lumabas. Ayaw ko talaga. Napasama lang ako para makisama lang ng friends mo. Nung nakapunta, ang galing. Sobrang ramdam ko na yung Vibe. yung vibe ng swing, di ba? Tinignan ko yung gitara, ano pa talaga, 335. Pero hindi Larry Carlton? Parang 335 hollow body pero yung EV, hindi yung Carlton. Sobrang siyempre, tunog jazz din yun eh. Ayun Diba? na yun eh. Pag nagja-jazz ka, pag yung gitara mo, tunog jazz talaga, it helps somehow, kahit hindi masyadong jazzy yung scale mo, pero yung tunog, Inspired na ng... parang ano jazz na, yung konting simpleng Ibo notes. pala. So, umakyat ako, jam na. Sanay ako ng mga sanay ako sa mga yung parang impronto ng mga 2-5, 2-5, 2-5. Lang, alam ko na. Familiar na. Kahit na hindi ko alam yung pyesa, alam ko yung yung mga improvisation, superimposition ng mga chords ng pianista kasi alam ko 2-5. Diba? Safe yung 2-5. Safe. Yun yung ginajam, diba? So jam na, diretso yung drummer. Okay na. Dami nun. Jam na, nung sumulo na ako, sobrang natuwa yung pianista. Sabi, In check. Chinese. Tapos naka-glasses pa, parang Professor, no? gumanon ko sa akin. Solo ako. Hindi na sila nag-solo. Kasi isa-isa dapat yun. Kung na nag-solo. Kasi binigyan ka na nila. Kasi parang nanibago sila na may solo yung gitara. Kasi wala silang gitara di ba? Tapos sabi niya, ang sarap, ang ganda pala pag may gitara na. Kasi, Galing naman. Yun. Hindi ko alam hindi ko alam na yung drummer pala sobrang sikat sa China pala. Kung meron tayong Eraserhead sa Pilipinas, yung drummer, di ba si Marasigan? Di ba? Marasigan. Sikat yun. Yung drummer na dun sa jazz bar, yung banda niya sa China, legend pala sa China yung banda niya. Parang siya si Marasigan sa China. So, tapos ako mahilig ako pag nagsisolo ako, tapos china-challenge ko yung drummer, sagutan mo niya, di ba? Tapos tinuturo ko siya. Galing, ano? Galing. Tapos natuwa talaga yung drummer. Sabi niyo, ha! Ikaw na. Oo, Ikaw tinuro na niya inaanap ako. namin. Tapos solo siya. Nice. Jojo, howda kasi yan eh. Howda, paano? How is good, very good. Howda, very good very good, very good. Howda. So parang natuwa yung drummer. Yung girlfriend niya pala na naka-video. Tapos meron pala silang group sa China na puro sikat na mga musician sa China. Parang business group nila ba na bigayan sila ng gig. Like, ikaw muna ngayon. Sobrang dami pala nila dun sa website. Okay. Website pala yun na andun sila lahat nagpo-promote ng mga projects nila, mga new albums. Lahat sikat. Pinost na yun dun yung video. Okay.
nakakita ako ng mga yung lahat ng mga ano dun. Community. Oo. Tapos sabi nila, kasi wala pa akong WeChat, wala akong cellphone nun. Hiram ko lang yung iPad ng kasama namin. Pinahiram sa akin, malaking iPad. Sabi niya, you have WeChat? Eh, kasi nakaka-English yung ano eh. Yung drummer kasi nagtutour din, world tour na kasi sobrang sikat niya. Oh, so nakaka-English siya, sabi niya, you have WeChat? Sabi ko, no WeChat. Cellphone, no cellphone. Tapos kinuha ko yung iPad ang laki. Jojo, very big. Okay, I make WeChat for you. Sabi niya, ito, ginawa niya ng WeChat. Puro Chinese lahat. Sabi niya, ano ba Di ito? mo mabasa? Oo. No problem. This. Okay. So, sabi niya, so may WeChat na ako. Kinabukasan bro, 1,600 musicians nag-add sa akin. Grabe, ang dami. Oh, dun sa group pala. Tapos puro sikat yun ha. Oo. Tapos puro endorsers, puro nag-endorse ng brand. Ganun. After a week ng jamming na yun ha, may pumunta na pedal, Chinese pedal, yung Nirvana. Pumunta dun sa ano namin talaga, sa pwesto. Pwesto, oo. Oo. Dala yung box na gano'n, no? Tapos, binagay dun sa gilid, dun sa gilid, ano ko. Tapos sabi niya, Endorse. oh, ganun. Oh. Galing. Oh, tapos Amazing labas, story. uwi siya. Tapos sabi ko, ano ba? Tapos tinignan ko, after ng set, tinignan ko, uy, pedals. Tapos tinignan ko yung WeChat. Inad ako sa group. Tapos sabi, Jojo, I want you to be my, yung term nila is spokesperson. O parang kang ambassador ng brand. Yun, ang Wow, Eh, grabe. tapos inano ko nag-yes talaga ako kaagad kasi first time yun eh. Siyempre. Oo. Nice. Opportunity, di ba? Pero yung Chinese pedal kasi, sabi ko, Chinese, okay lang, kahit hindi maganda to, nung basta may ano ako, may sponsor. Oo. Bibigay ko na lang sa church namin dun sa ano, kasi pag hindi maganda. Eh nung tinry ko, sobrang ganda pala ng tunog. Talagang yung mga US pedals ko na Boss, yung Azur, ano ko na. Ang ganda ng Chinese Talagang ano, Nirvana pedal. Tunog totoo talaga, hindi yung filtered na digital. Wala. Totoong tunog talaga yung old sound ng pedal na yung drive na walang BS na drive, na walang filter, wala. Yung talagang tunog na sinaksak mo dun sa amp na may drive na Oo, yung ano lang. Ganun yung pakiramdam. Oo, yung nag-distort lang yung power amp sa sobrang lakas. Oo, ganun talaga yung tunog. Totoo. Grabe. Pero yung quality ng kaha niya, tapos yung switch, medyo hindi pa masyadong ano. Pero yung tunog, grabe. So ako nang nag-ano sa kanila, sige, eto na lang i-change nyo. Eto i-develop nyo yung kaha. Kasi yung Galing, no? presentation, oo. Oo. Tapos yun na, Nakaka-inspire. yun yung first endorsement ko. So yun, 2 weeks pa lang ako doon sa Dalian ha. So this was, I think, 3 months and 2 weeks ako sa China. Yun na yung ano ko, yun na yung opportunity na dumating. So sabi ko, yes, yes. Ganun talaga. Tapos, yun na. So, gumagawa na ako ng demo ngayon, di ba? Gagawa na ako ng demo ng Germana. Grabe yung mga views. Kasi mga Chinese yung nag-upload eh. Grabe, abot ng mga million. Abot, every, So talagang tumunog yung ano ko, yung mga
Yung mga kasi Kasi nang ginamit nyo? oo, pag nag-demo talaga ako, hindi ako nagka-cover. Gusto ko Original. Oo, kasi expressive ako sa when it comes to creativity, when it comes to expressing your own. Tama. So, lahat original. Tapos fusion pa ako nun. Kasi naka-sur ako eh. Pinahiram kasi ako ng sur ng friend ko. Hindi po ba inyo yun? Hindi pa leaky yun. Wala pang leaky nun. Yung endorsement ko na yun yung dahilan na nakita ko nun. Okay. Okay. Pero naka-sur pa ako doon. Di pa talaga akin yung sur. Pinahiram lang sa akin. 3 days pa yung sur niya. Kasi dami niyang collection gitara eh. So, sabi niya, Jo, hindi pwede yung SG mo sa Gibson SG kasi yung gitara ko. Okay. Hindi pwede sa party band yan. Ito gamitin mo yung gitara ko. Galing. 3 days old pa yung sur niya eh. Pinagamit niya sa akin. Bagong-bago pa. Bago pa. Nung sinauli ko nung 2021, ang daming gas-gas. Gas-gas na. Pero ano pa rin, okay pa rin. Tinanggap pa rin niya, okay lang sa kanya. Pero yun. Kasi nakasure ako. Hindi ako pwede parang pangit naman mag-love or parang melodic or blues. Dapat dapat medyo funk fusion, medyo rock fusion, parang country, gano'n, di ba? Nag-detect kang no? Yung mga rhythmic na, di ba? Gano'n, no? Yun yung ginawa ko. Yung mga first demo ko sa pedals. Talagang pumatok sa mga Chinese na gitarista. Lahat bumili ng sur. Ganun na nangyari. Mga Chinese, tapos nag-message sa akin, Jojo, I have sur. Jojo, I buy this, I bought this. Influensya. Yung mga naka-Fender, mga Nakatawa, naka-Gibson. nakaka-proud doon, Pilipino ka kasi. Tapos yung mga Chinese, kahit mga Brazilian, yung mga foreigner doon, mga Black Americans. Bumili na rin. Bumili sila ng mga sur na mga modern, nag-modern sila. At tapos, they found out na parang hindi pala para sa kanila yung tunog. Binenta na naman nila. Binenta rin nila kasi bumalik sila dun sa Pero yung nakita nilang yung video ko, na talaga sila, bili kaya ako ng sur. Daming sur. So sumikat yung sur doon sa mga gitarista. Tulong sa sur, 2016, grabe. Nakiutang na sur sa inyo. Di ba, inad ako ng siguro mga 1,000 plus na puro gitarista. Tapos, puro Fender, Gibson, silang lahat. Yung lahat bumili ng sur. Nagpalit. Nagpalit. May modern, meron namang mga classic. Nakasur sila kasi gusto nilang gumawa ng mga ganon. And they found out na iba pala yung specialty nila. Di bumalik din sila sa mga Gibson nila. Tapos binenta yung sur. Yun na. Tapos yun na, nakita ko ng mga 2015 yun eh. 2018, tapos na yung contract ako sa Isang pedal na yun. yung sa bar. Kasi sa nung nag-endorse ako ng pedal, nasa club pa ako tumutugtog. Okay. Pero gumagawa na ako, 'di ba, hotel. May sariling Gagawa room. na kayo. Gumagawa na ako ng low quality video pero high quality audio. Okay. Yung webcam lang ka. Wala pa akong mga cellphone. Hindi pa uso yun eh. Napapanood ko yun. Yung mga dati, 'di ba? Minsan nakabonit ka. Mga time na yun, hindi pa masyado uso yung magagandang smartphone talaga yun. Wala pang smartphone noon, 2015, 2016, di pa masyado. Hindi pa masyado. So yun, 2015, 2016, gumagawa ako ng demo. 2017, may dumating na yung 9 beats music. 9 beats. Yun, school yun. Tapos, yung pinaka-big boss talaga ng 9 beats, sila yung pinaka-malaking music education provider sa China. Yun? 300,000 students all over China. 300,000 Imagine, no? music students. Tapos, meron silang 3,000 teachers, tapos 800 schools all over China. Grabe. Tapos yun na, tumawag yung boss dun sa drummer. Kasi yung drummer na sikat, may 3 franchise siya sa 9 beats dun sa dati. Tinawagan siya sa big boss, sino yung kajaming mong gitarista? Close, that's my close friend, sabi niya. Gusto namin ng head sa guitar department. Kinuha ko ng music consultant nila sa guitar department. Grabe. That time 60,000 students. Grabe. 60,000 guitar students.
Grabe. Eh di nasa bar pa ako, may naghihintay ng ano sa akin, opportunity to be the music consultant of 9 Beats Music. Oo, sa guitar department. Talagang alang ano, Jackpot talaga. oo, Grabe. blessing talaga 'yon. Blessing talaga. You know, dapat prepared ka lang when the opportunity comes. Yun na. Ready ka, ready. Ready ka. Oh. Yun. Tapos, yun na, nung nag-9 beats ako, so, it's safe to say na, okay, pwede na akong hindi patuloy ng contract sa club. After this contract, 9 beats na ako, di ba? So, freelance na, di ba? Freelance na. Oo. So, 2018, start na ako sa 9 beats. Yun na, nag-start na ako ng Music China, yung mga namsyo-namsyo na. Okay. Tapos, nag-tour na ako kasi, ang trabaho ko sa 9 beats, may mga tour ako na masterclass tour. Okay. Tapos tinuturuan ko yung mga teachers. Mhm. Kasi ang trabaho ko doon, nagko-compose ako ng music. Tapos para pag-aralan ng teachers, tapos gawin nilang book. Okay. Tapos yun yung ituturo sa mga bata. Pero buti na ano nyo po, no? Kasi kahit yan sila, kumbaga, Translation. Translation. May mga translation doon eh. What's your name? Di ba? Hi, my name is Jojo. Pag ganun ko sa kanila, Chinese na. Yun eh. Galing yan. Galing yun eh. Grabe experience Oh, nito. Grabe. Yun yung parang sobrang blessing talaga. Kailan nyo po na-meet si Licky at saka si Joyo? Yun na. Doon sa Music China, first time ko, 2018. So tapos na yung kontrata ko. Yung banda ko umuwi sa Pilipinas. Ako lang natira sa China kasi tour na eh, di ba? O, di punta ako sa Namsho. In-invite ako ng Jervana. Jervana, Yung okay. first Yung endorsement first ako. endorsement. Eh, nung nasa Jervana ako, tumugtog din ako sa 9 Beats. Kasi yun na yun, di ba? Yun na, nakita ko ng Licky. Kasi napunta ako sa napunta ako sa booth nila. Tinasting ko yung sobrang ganda. Ano ba to? Pero hindi ko pa alam na Licky. Okay. Hindi ko pa tinignan na Licky. Hindi ko naalala. Tinesting ko lang, tapos nagandahan pala si Licky sa patunog ko. Yun, pero tinignan niya, sabi niya, parang nahiya siya kasi hindi siya marunong mag-English. Okay. Ako din, hindi marunong mag-Chinese. So pagkatapos kong tinesting, binalik ko, tapos malis na ako. Tapos, one time, gumawa ako ng demo ng Jervana ba yun? PV pala, PV. Kasi na-friends ko din yung PV. Grabe. Gumawa ako ng demo ng PV. Yung isang artist ng Licky, yung friend talaga ni Licky na artist din na gitarista, nag-comment doon sa video ko. Tapos minessage niya ako, paano ko ba sinet up yung PV, gano'n. Okay. Tapos yun, dumating sa punto na pinag-usapan na namin yung mga Chinese guitars. Sabi ko, ang gaganda ng Chinese guitars na yun. Sabi ko, yun na, pinasok niya yung Licky. Bro, try Licky. Try Licky, oo. So sinabihan niya si Licky na i-send sa akin yung gitara. So pinadalhan ako ng isang gitara, yung green. Kita niyo sa yung green. Green na Stratocaster, Strat na... Tama. Nakita ko yun sa YouTube. Yung green, nakita ko yung headstock talaga, bro. Sabi ko, Nakaiba. China ba to? Oo nga eh. Yung detail, tapos yung quality talaga, tapos yung naka-engrave yung logo ng Licky na. Tapos yung pagka roasted ng maple na strat ba? Okay, yeah. Tapos maraming selection sa yung routing. Kapala. Tinignan ko ba? Tapos yung neck talaga, parang at home talaga ako ba? Tapos yung
fretboard, yung frets, stainless. Talo yata yung soul ko dito. Sa quality titingnan. So, Pinatunog yan natunog ko doon sa TV. Binigay sa akin ng TV. Wala talaga bro, naging number 1 talaga na gitara. Grabe. Oo, naging backup yung soul ko din. Oo, yung Grabe Licky, nangyari sa ano nyo. grabe. So may Licky na. Yun na. At siya, sumunod na yung Joyo, tapos sumunod na yung mga iba-iba. Yung mga nag-port pa nga ako eh. Pero dinemo ko yung ano nila. Yung gitara nila. Dinemo. Dahil first time ko nakita ang Licky ko sa inyo eh. Tapos yung chinek ko na. Chinek ko na siya. Ayun na, may headless pala. Ang dami yan. Kaya, ayun guys, kaya be ready lagi. Kaya sabi niya po, always be prepared. prepare para When the opportunity comes, yun na, it's showtime. Yun. showtime. Ready. Yeah, di ba galing? What you gonna do? I know. Do when it comes to you. Yung pala yun. Yung pala yun. Thank you. Thank you, Sir Sa Jojo. bad boys ba? Oh, What you gonna do? Natawa kami kanina eh. What you gonna do when it comes for you? Yan, check niyo po siya. Check niyo po yung ano niya. Check niyo po. Check niyo po. Thank you.